is kaklase ko siya, kaibigan ko siya, and she's also a Christian. Sobrang OA Alba. Ayan. So ngayon, sa word ni Lord, makipagbukas tayo sa Galatians chapter 1 verse 10. Parang nawala pa yung Bible ni Alba. Wait natin siya. Ayan. Okay na ba? Basahin ko, no? Sabi niya rito, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri lang tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana akong naging alipin ni Kristo. So, yung verse na to, yung kwento niya is about sa pag-share ni Apostle Paul sa Galatians sa mga taga-Galatia, no? Kasi mananampalataya sila, but sometimes nakukuha sila ng mundo. Kumbaga, dito niya, kung babasahin natin siya, tinanong niya sila dito na sinabi niya rito na ang totoo wala namang ibang magandang balita. Kumbaga, may mga tao or may mga ginagamit yung kalaban sa kanila para maagaw yung pananampalataya nila. So, napapaniwala sila na mayroong ibang magandang balita ang Panginoon. Pero dito, si Apostle Paul, pinoint out niya sa kanila na isa lang yung gospel ni Lord, no? Kung ano yung pinipreach niya, dahil ayun ang inutos ng Panginoon. And then, dito pa lang sa verse 1 niya, sabi niya rito na, mula kay Pablo na hindi lang na apostol, hindi ng tao sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. So, dito pa lang sa verse 1 niya talaga, hindi ito yung pinaka-point natin, background lang. Sinabi na rito na si Apostle Paul he was chose by God. Kumbaga, pinili siya ng ni Jesucristo para mag-preach ng gospel. So, ano ba yung pinakaunang aral pa lang doon sa first verse na yun? We are chosen, no? Tayong lahat ay pinili tayo, kahit sino pa tayo. Agree ba tayong lahat doon na pinili tayo ni Lord? Ayan, amen. Lahat tayo, pinili tayo ng Panginoon. Even, meron tayong mga pakiramdam natin, may mali sa sarili natin, ganito, ganyan. Pero, ayun nga, dahil pinili tayo ng Panginoon, hindi tayo pinili ng tao, o ng kahit sino man. Ano ba? Galatians chapter 1, verse 10. Ayan, no? And yung unang-una na nireveal ni Lord sa akin na nais kong ibahagi rin sa inyo, yung question na, what is our intention in serving God? No? So, ayun, yung first question na yon, mabigat siya actually kasi ano nga ba yung intention mo? Ano nga ba intention ko sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi hindi naman lingid sa atin na lahat tayo, we are serving the Lord in different ways. Maybe sa ministry, maybe sa pag-leader sa youth, or pwedeng sa we are serving the Lord sa mga ganitong paraan, paggawa ng kabutihan. Pero the question is, what is our intention in serving God? Ano yung intention mo? Kasi lahat tayo pwedeng, we are all on fire, di ba? Makikita tayo ng mga kapatiran natin na on fire tayo. Pero ano yung intention behind that? Para ba ipakita yung galing mo sa pagtugtog, galing mo sa pagsasalita, galing mo sa pag-awit, pagsayaw, 'di ba? Kasi dito sa point na sa verse na to, nagtinanong ni Pablo, sabi niya rito, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So it means meron lang palang isang goal lang talaga. Kumbaga, dito parang sinabi niya, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo if ever kung yung goal niya hindi para papurihan ng Panginoon. So it means serving God, ang ibig sabihin pala nun, dapat pala yung pag-serve natin sa Kanya, dapat napapapurihan natin siya, hindi yung sarili natin or ng ibang tao. No? So, meron 3 points dito na nakita or pinakita ni Lord sa akin in serving God. So, 3 points kung paano ba natin paglilingkuran yung Panginoon, or ano ba yung paano ba tayo dapat naglilingkod sa ating Panginoon. But before that, I want everyone to ask ourselves, ano nga ba yung intention ko sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ba yung magganda-gandahan lang, magpapogi lang sa taas ng pulpito, or ba't ganyan pwedeng yun or pwedeng gusto lang natin na ipakita kay
pastor ipakita sa mga kaibigan natin na pwede na to, magaling na ako, ganyan, ganito. Then sabi niya dito sa first point na pinakita ni Lord is doing it wholeheartedly. Serving God wholeheartedly. Kumbaga, buong puso natin pinaglilingkuran yung ating Panginoon. Kumbaga, kasi kapag buong puso tayo naglilingkod sa Panginoon, go lang tayo ng go sa utos niya sa atin. Kasi buong puso natin siya eh. Kumbaga, kung gumagawa tayo minsan ng mga excuse sa paglilingkod sa ating Panginoon, siguro hindi natin intensyon na papurihan ng ating Panginoon, no? Kumbaga, dapat wala tayong boundaries sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, wag muna kasi kailangan ko muna ng time sa sarili ko, Lord. Kailangan ko munang respetuhin yung oras ko, kailangan ko munang ganito. Hanggang dyan ka muna, Lord. Hindi, no? Hindi natin dapat binibigyan